ho, iisa lang yung doktor para sa tenga, sa ilong at lalamunan? Bakit pinagsama-sama? Yeah, ear, nose, and throat is, in general, we call it otorhinolaryngologist. Very connected kasi yung mga signs, symptoms, also yung mga sakit, no, ng ear, nose, and throat. Minsan, akala natin masakit yung tenga. Pagtingin naming mga ENT, normal naman. Ayun pala, nasa throat yung problem. So, we have to really look at the patient holistically. Okay, so in short, kapag may nararamdaman kayo sa tatlong yan, dumiretso na agad kayo sa doktor para malaman nyo kung ano talaga ang nangyayari, no? Kung ano talaga, kung nasaan ang problema. Yes. Okay, wag na ho kayong kung anong ginagawa. Minsan, kalikot ang kalikot di ba? Delikado po yun. Okay, gaano ho kahalaga yung pag-aalaga naman sa ating mga tenga? Very important. Your ears is your organ for hearing and also for balance, no? Yeah, imagine niyo na lang, kunwari wala kang pandinig tapos nagkaroon ng sunog. Hindi ka nagising kasi may wala ka nang narinig na mga alarm or sumigaw yung mga kasama mo sa bahay na may sunog. So, it can help you and it can protect you talaga kapag may hearing ka. Other than that, having infection sa ears natin, no, pwede kang magkaroon ng more complicated cases which pwede yung kumalat dun sa papunta sa utak, no, paligid nung tenga. Pwede ring maparalisa yung kalahati ng ating mukha, no, dahil lang sa isang ear infection. Tinan nyo, ano talaga no? Minsan na take for granted natin yung mga bagay na yan, na simpleng bagay tapos lumalala yung problema. Dok, eto na, maglalaro po tayo ng simpleng game. Magpapakita po kami sa inyo ng letrato sa screen. Tapos po, base po doon, magbibigay po kayo ng comment o di kaya payo po tungkol sa pangangalaga ng ating tenga. Ready po kayo doon? Game. Ang unang letrato natin, eto na! Anong unang letrato natin? Naku! Naku, ayan na nga! 2-in-1 po ang photo natin yan. Isang cotton bud at isang tinatawag na ear scoop na gawa sa metal. Pareho yung ginagamit sa paglilinis ng tenga. Naku, dapat makinig dito yung asawa ko. Dok! Anong sa inyo po sa mga letratong yan? Yeah, kaaway ko talaga yung mga yan, yes! no? Ayun ang sinasabi ko. Ayoko niya. Jovali ako! Listen! Yeah. Doktor to! Okay. Oo. So, yung cotton buds, to, pag ginagamit kasi natin siya, we use it blindly. So, wala kang nakikita. Ang nangyayari, yung cerumen o yung mga tutuli, napapasok lang siya paloob dun sa tenga natin. Okay. So, nasisira niya yung natural mechanism ng tenga na maglinis, which is inside out. No? Kaya nagkakaroon tayo ng mga cases like impacted cerumen o yung nagbubulto talaga yung cerumen o tutuli dun sa loob ng tenga. Yung ear scoop naman, no, ear wax scoop, metal siya so medyo sharp. Nakaka-cause siya ng paggasgas, pagsugat, or worse, pwedeng mabutas yung eardrums natin sa paggamit lang sa kanya. So, pwede siyang mag-cause ng infection. So, no dapat tong dalawang to. Huwag mong gagawin. Oo. Okay, ano po yung dapat na paglilinis na gagawin? Kung gusto mo man siyang linisan, yung tenga mo, ano po yung best solution? So, yung usual advice ko dun sa mga patients, no, pagkatapos maligo, you just dry your ears using clean cloth, no, or clean towel. Yes. Na yung panglinis mo. Just dry out kung ano yung kayang abutin ng daliri na nakapalibot dun sa tuwalya. Yun na yun. Yung wag nang dut-dutin. Wag nang dut-dutin, yes. Kayo talaga, wag kayong dut-dut ng tenga nyo. Promise, delikado po talaga yan. Okay, yung iba raw po, Dok, minsan di ba nararamdaman nila parang may makate na, basta, kaya sila naiirita. Kasi nangangate. Tapos feeling nila, kailangan nilang galawin. Diba? So, anong kailangan gawin pag ganun yung nararamdaman po nila may nangangati po sa kanilang tenga? Pag nangangati yung tenga, most na pwede natin gawin, hatakin nyo lang. Or you can just push, no, dun sa may tragal area. Or itong maliit, di ba? Yung maliit, ito yung nagko-close. Ito yung nagtatago sa butas ng tenga mo. Ang galing ng Diyos, ano? Talagang yung construction ng ating mga katawan, meron talagang purpose. Ito yung sinasabi mo na kailangan mo ipipress. Ipipress mo lang siya, o kaya hatakin mo yung tenga mo. Para lang, kesa kalikutin mo siya or kamutin mo. Pag hinahatak ko, parang
naepekto Oo. sa loob ng tenga. But not too much pa din. Not too much? Not too Okay, much. bakit Kasi po? syempre pwede pa rin siyang mag-cause ng abrasion o paggasgas. Kasi yung iba sumasobra naman. Pwede rin pa rin mag-cause ng infection. And syempre pag tuloy-tuloy yung pangangate, magpakonsulta na po sa doktor. Yun na yung dapat mong gawin. Yes. Naku, ang dami namin kailangan pala matutunan. Tinan nyo, ha? Okay, possible po ba ang over-cleaning ng tenga? At ano, bukod dun sa sinasabi mong parang magagasgas, ano pa yung pwedeng maging problema pag na-over-clean naman yung ating tenga? Okay, so yung ears natin is self-cleaning, no? So kaya niyang maglinis ng mag-isa. Kung maglilinis pa tayo, that's technically over-cleaning na. Let its purpose serve, no, yung tenga natin. So kapag kinalikot nyo pa siya, lalo siyang magkakaroon ng, yun nga, gasgas and eventually infection. You know, akala nung ibang tao unhygienic, no, kapag may tutuli ka, which is false or hindi yun totoo. Yes! Actually, yung tenga, yung tutuli is has antimicrobial properties and very protective. So pag tinanggal mo siya, wala na magpo-protect sa'yo against dust, mga dumi, and mga insects na Yun pumapasok nga! sa tenga. Kasi 'di ba, okay, sa mga kumakain, I'm sorry, we just medical naman to. 'Di ba kasi yung tutuli natin medyo parang sticky. So yun yung magpe-prevent sa mga crawling insects na pumasok sa tenga mo para ma-protect. Talino! 'Di ba? Kailan dapat magki-clean ng tenga, Doc? Technically, no, you don't have to clean your ears Okay. every day. Pero kapag may tubig na pumasok, yun lang, dry mo lang siya using the towel. Okay, Doc, ito, di ba pag napasukan ng tubig, parang may something na naiirita ka rin. Ano yung dapat na solusyon doon? Kasi ako, okay, aminin ko na to. Kasi natutunan ko to sa probinsya eh. Pasensya naman. Di ba, nilalagyan ko ulit ang tubig, tapos ginaganon ko ulit. Mali po ba yan? Yeah, oo. Kasi parang pinaparami mo lang yung sa tenga, di ba? Tapos nasira yung natural moisture niya. Ako lang guilty dito. Ako lang guilty dito. Taas na yung mga kamay nyo rito. Okay, ganun ako dati. Kasi parang, parang akong may nararamdaman. So, ang gagawin ko, gaganin ko. Tapos gaganon. Tutulo naman po siya, Doc. Pero masama pa rin yan. Yes, Anong masama pa magiging cause? din. Pwedeng possible cause naman. So, pag, number one, kapag butas yung eardrums mo, didiretso na siya hanggang dun sa loob, di ba? So, hindi naman natin lahat alam kung ano yung condition ng eardrums natin. So, wag na lang tayo magpasok ng anything inside the ears without doctor's recommendation. So, ano yun? Diretso ka na lang sa doktor pag gano'n? Ano yung solution sa pag gano'n? May napasukan Pag napasukan ng tubig, you can just observe, no, for few minutes, few hours. Usually, nawawala naman siya. Or pwede mo lang igilid lang yung head Igaganon mo. mo? Pwede naman siya matumulo mag-isa. Antayin mo lang. Oo. So, kailangan po ng pasensya. Pasensya, madami. Okay po, sige po. Minadali ko lang pala. Ito na yung ating next picture. Ayan. Hala, ano yan? Ay, naku! Nakikita ko yan sa mga TikTok. Ano po yan? Nilalagyan po ng kandila yung tenga. May candle wax po siya na may ear wax pa. Yan daw yung tinatawag na ear candling na ino-offer ng ilang mga salon at spa. Sa tenga, ilalagay daw po yung kandila tapos sisindihan. Nakakatakot. Para raw masipsip palabas ang tutuli at iba pang dumi mula sa ear canal. Dok! Kung bawal nga yung ginaganon, paano pa yan, Dok? Okay, so yung mga ear candling, sabi nila relaxing, no? Pero it's very unsafe and ineffective. Ibig sabihin, wala naman talaga siyang itinutulong sa atin. And worse, pwede siyang makasunog dun sa very sensitive skin, dun sa paligid ng tenga natin, and face also, saka yung hair. Maliban pa dyan, pwede siyang mag-accumulate ng wax, no? Doon sa paligid or doon sa loob ng ears natin. Doc, I'm sorry. I just want to know. Saan mo ba nanggagaling ganyan? Kasi syempre, ako curious yung mga tao. Bakit naggaganyan? Paano ba nila? Bakit nila naisip na ganyan yan? Well, I think, sabi nila may parang suction na feeling daw kasi. Pero I think yun lang yung basis nila. Pero di ba, Doc, bawal din yung nagsusuction yung sa tenga? Ay, naku naman. Ito naman, itong picture ng bagets sa naka-headphones naman tayo sa next picture habang naglalakad. Ito yon, pakita natin yan. Meron ba tayong picture? Nako! Doc!
Sagana ito sa buong mundo. At ang daming masasagasaan dito. Naka-headphones all the time. Minsan halos ilang oras at minsan 24/7 nandun na lang yung sa tenga yung mga headphones. Gaano ka delikado yung ganitong gawain? Okay, so syempre, delikado kasi nga pwede kang masagasaan There you kapag go. hindi mo naririnig yung environment Yes. mo, no? Other than that, having earphones inside your ears ng matagal could change yung moisture inside the ears, no? And subsequently, mag-change yung pH, as we say it, and pwedeng mag-cause ng infection. Yung ibang patients pa or ibang tao na immunocompromised, like dun sa may mga diabetes, pwede pang mag-cause ng fungal infection. Kaya yung iba, sobrang kating-kati sila dun sa ears nila. Oo, tsaka Dok, alam mo ako halimbawa, isang oras ako nanonood ng guilty na ng movie. Ang sakit kaya, Dok! Ang sakit dito, di ba? Yes. So, ano yung pwedeng mangyari din nun sa outer lining ng tenga mo? Ayun din, parang masisira yung outer lining. So, magkakaroon din ng mga gasgas, Oo, pamamaga. correct. Sobrang sakit nun kasi ang paligid yung layers Sensitive natin eh. sa tenga, halos balat, tapos Yes, cartilage na. correct, So, kapag manipis. namaga, sobrang sakit. Yan. No? Kinig po kayo sa doktor. Ito, doktor na po ito napapaliwanag sa inyo. Hindi na lang ako ito, ha? Okay, ano po ang mas mainam gamitin? Headphones or earphones? So again, since yung earphone nakapasok siya dun sa ears natin, mas preferred natin yung headphones. But still, kapag masyado siyang matagal dun sa tenga natin, Tigilan na natin. Tigilan na Maximum lang. na pwedeng dapat para magkaroon na sila Yeah. ng idea. Guide na natin. So, I would advise na yung loudness, Opo, lalo na. pinapakinggan natin, nandun lang sa around 50 to 60% lang. And then, that will be for around 1 hour only. Pasok. Minsan may 2 hours na movie. Tanggalin. Yeah, pahinga mo lang siya every now and then. Pause lang. Lalo na yung mga nagta-travel. Yes, Diba? oo. Yung mahabaan. Ganun talaga ginagawa. Pero, syempre, isa lang ang tenga niya. Pag nasira na yan, wala nang papalit. Paano yon? Ito naman, pang-apat na litrato. Pasok! Ayan. Yan yung parang naiingayan. Yung sobrang loud na mga ingay. Yung mga nasa airport. Yes. Paano yun, Do? Yung mga sobrang naiingayan, no? Dok, ito pala yung isa Oo. pang tanong ko. Iba-iba ba tayo ng lakas ng naririnig? Yeah. Maraming pwedeng factors kasi yung pandinig natin, no? Yung iba pinanganak, halos walang pandinig, mahina yung pandinig. Okay. Pero yung iba naman, clear as God, no? So, swertihan minsan. May okay, mga okay. inherited kasi tayong conditions na pwedeng makapagpahina ng pandinig. And also, kapag may mga iba kang sakit, pwede rin yung magpahina ng pandinig. Okay, yun nga, yung malalakas na sound, dapat maiwasan mo yung mga Yes, yun. Hindi ka oo. dapat palaging nakakarinig doon. Pero Doc, merong mga tao na sa loob ng tenga, may tawag doon, nakalimutan ko yung term. Meron silang maingay na naririnig. Oo. Yung tinatawag nating tinnitus, Yun! no? Yun! Oo. Lalo na yung mga nag-musical instrument daw, yung mga yun, may ganun daw po Yes. sila. Yung tinnitus, no, yun yung sound or noise na naririnig natin sa loob ng tenga natin, which is not externally available or ikaw lang talaga yung nakakarinig. Okay. So, marami kasing pwedeng causes, no? Yung pinaka-common, yun yung hearing loss o paghina talaga ng pandinig. So, yung iba, yun yung first sign nila na Nawawalan na sila Oo, ng na nawawalan pandinig. na ng pandinig. Pero pwede pa rin naman mga ear infection, yun nga, yung tutuli na nag-accumulate dun sa loob ng tenga. And kapag minsan may mga naiinom tayong mga gamot na pwedeng mag-cause ng tinnitus. Dami pala natin. So, anong dapat nating gawin, Doc? Make sure na Okay, number 1, make sure talaga na hindi tayo ma-expose sa mga super loud sounds para maiwasan natin yung hearing loss na kaakibat nun. And if may naririnig na tinnitus, magpa-check up sa doktor kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay permanent yun. No? So kapag kaya naman nating i-treat, gagamutin natin. kasali po ba ang stress sa nakakakos nun? Yes, yung stress actually pagpataas yan ng adrenaline, no, sa katawan natin. Pag tumataas yung adrenaline sa katawan, bumabagal or kumukonte yung blood flow going to our ears, which could cause permanent hearing loss sa tenga natin. Naku po! Ang
kaya pa man din natin mga kabayan talagang stress, ano? Yes. So nakaka-contribute din pala yun sa problema mo sa tenga. Naku, mga kababayan ko! Ano? Meron na dyan siguro kinakabahan na. Parang nangyayari sa akin. Yeah. Huwag kayong mapraning. Ang kagandahan nito, di ba, sabi nga nila, iba talaga pag meron po tayong alam. Okay? So maganda itong pinag-uusapan natin ngayon para matuto po tayong lahat. Okay, ito po yung susunod na litrato. Naku, eto na, panoorin nyo to. Ay, naku yan. Concert. Tapos ikaw ay kulong na kulong. Paano po yun, Doc? Okay, no? So, kahit si Taylor Swift pa eh. Iwasan nating masyadong lumapit dun sa mga areas na malapit sa speakers, no? Okay. Kahit na gano'ng gusto mong Kasi lumapit. ang tagal din ng concert eh. Yes, Okay? oo. Kasi syempre, pag mas matagal yung exposure mo dun sa loud sounds, mas malakas yung magiging effect niya dun sa ears natin. Pwede na tayo ngayon gumamit ng mga earplugs. There you go! Ear modes, no, na yung iba nga, kamukha na, para na silang earphones, yung itsura. So, medyo fashionable na yung itsura ng iba. We could use that to amplify, ma-amplify yung sounds, no, dun sa, na pumapasok dun sa tenga natin. Oo, And, kumbaga po na-screen Yes. yung sound na papasok sa tenga natin. At ito ay dapat available po ba na, kailangan po ba kasing, meron ba yung nabibili na kasing size ng butas ng tenga natin? Kasi magkakaiba rin tayo ng butas ng tenga eh, ma'am. oo, may mga sizes yun usually, Yun, no? there you go. So, magandang ma-fit mo muna siya before ka pumunta dun sa concert. Kasi masakit din yung kung ang tagal mo ring nakalagay dito. Ayan! Talaga naman! Ang husay-husay naman ang ating bisita this morning. Napakagaling! Talagang napakahalaga po ng ating pandinig. Kasing halaga yan ng ating mga mata, ng ating bibig, o di ba, ng buo nating katawan. Kaya kung mawawala po yan, paano natin may enjoy ang music, ang boses ng ating mga mahal sa buhay, di ba, ng ating mga kaibigan, huni ng ibot, at lahat-lahat na, di ba? At paano natin maririnig ang sasabihin ng ating lovey-doves na, I love you. Hi! Sumama mga dyan na profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.